Ito pala yung baby checklist na dalhin ko sa hospital. Pero depende na rin po sa inyo kung ano yung dadalhin nyo, especially sa hospital na pupuntahan nyo. So optional ito, nagdala ako ng book, baby book, isang peraso lang. And then sabi meron dang wipes na provided sa hospital, pero just in case, nagdala na lang din ako ng isa. And then maliit na towel for baby. And then meron siyang pang outfit pag uuwi siya. Depende na dito kung alin ang suot ko. So, dalawa na lang just in case kailangan. So, at least kung mabasa yung isa, at least meron pa akong extra. So, ito yun for newborn. Nagdala na rin ako ng isang mahabang towel for baby pagka nagbo-burp siya. Provided naman sa hospital yung ibang kailangan ng bata, pero mas maigi, well prepared, kaysa naman na uuwi pa ng bahay, kukuha ng kung anong kailangan na hindi nadala sa hospital. So maganda yung extra compare sa nangangarag, uuwi pa ng bahay. So ito hindi ko alam since first time mom ako, and then nag-research din ako, pero nagdala pa rin ako nito, bib. And then 2 pairs of socks para kay baby. Lahat siya white, pinili ko kapag merong mga something na gumagapang, at least madali lang siyang makita. Like maliliit na insekto o anuman. So madali lang siyang makita kasi kulay puti siya. And then nagdala ako ng mittens para kay baby. Lalo na pa-winter na dito sa Las Vegas. So medyo malamig na. And hindi ko alam kung kailan, baka katapusan ng October or first week ng November ako manganak. So, kailangan safe si baby, komportable siya. Kaya nagdala ako nito. And then ito, sombrero para kay baby, lalo na newborn siya and then malamig. So, yan. As mom, kailangan natin ng maging safe yung baby natin. Nagdala na rin ako ng swaddle. Just in case, lalo na pag taglamig, ayan, nagdala lang ako ng isang peraso. Yung sa grooming po niya, dinala ko na lang din. Nakalagay na dito yung suklay niyang maliit, 2 klase. Ayan. And then mga nail cutter. Nilagay ko na sa iisang bag yung grooming kit ng baby namin. So para madali lang siyang makita, and hindi mahihirapan yung husband ko, so, much better dito ko lang ilagay lahat yung maliliit na item ni baby. Kagaya nito, socks. Dito ko na lang ilagay para madali lang makita ng husband ko. And then yung mittens niya, pati yung sombrero or hat, ganito ko na lang siya. And then ilagay dito. Pati yung bib niya, itutupi ko lang ng ganito. Yan, sasama ko na siya dito. And then pati na rin itong mga towel niya na maliit. Para isang tingin lang ng asawa ko, lalo na kapag lalaki. Iba talaga yun mag-care compare sa babae. So, mas maiging. Safe na siya dito, naka-ready na siya. And then, ilagay ko na dito. Magdala ako ng ballpen and sticky note. Just in case kailangan. Dito ko lang siya ilagay. And then itong dalawa naman, yung outfit niya pag uwi ng bahay. So, mas maigi dito ko na lang din siyang ilagay. Sa maliit na lagayan. Ayan. Para organize. And madali lang makita ng husband ko. Yan, itong dalawang damit niya. And then dito ko siya ilagay. And itong box naman, meron siyang changing diaper mat dito. Included na sa bag. And itutupi lang siya. Ganyan, ang ilagay dito. So, yung box ni baby, dito ko na lang din ilagay. So, ito na para madaling makita ng husband ko. Dito ko lang siya ilagay. And then, itong grooming kit ni baby, yung mga supply niya, nandito, nail cutter at iba pa, dito ko na lang din siya ilagay.
So, nandito yung mga importanteng documents siya na galing sa hospital. Dito ko ilagay lahat para hindi siya mawala. So, naka-ready na. Yung ibang nakalagay dito is yung mga ultrasound niya, prenatal vitamins, at iba pang mga documents na regarding sa baby during sa pregnancy journey ko. So, dinala ko na lang din to. Sa amin naman ng asawa ko, nandito yung mga documents namin. Dinala ko na lang din, just in case. Pero nakita ko naman sa hospital, wala naman ang kailangan. Pero para ready na rin, mga documents, ID, photocopy ng passport, iba pa sa akin. So, dinala ko na lang din. Since magaan lang din naman siya, isabay ko na lang dito sa documents ng baby ko. Dito ko siya ilagay. Akin naman, lalo na kapag nasa trabaho yung asawa ko, naka-ready na dito yung insurance card ko. And then, ATM, joint account namin ng asawa ko, and then yung cash, konting cash naman. So, ilagay ko lang dito. And then, yung passport ko, dinala ko na. Ito yung SSN number, just in case kailangan. And then, yung vaccine card ko, dinala ko na rin yung passport. Para if in case kailangan sa hospital, tatanungin ako, at least ready talaga. Dito ko na ilagay. Just in case nagugutom ako, magdala na lang din ako ng 3 peraso na snack. Pero light snacks lang. So magdala na rin ako ng bottled water, lalo na kapag nauuhaw ako, madali lang siyang makuha. May water naman sa hospital, pero mas maigi na may dala-dala na rin ako ng water. Kapag nauuhaw ako, madali lang kuhanin. So, dito ko ilagay yung tubig. Na rin ako nito na face mask. Just in case kailangan ko, ilagay ko lang siya dito. Last is yung swaddle ni baby. Dito ko lang siya ilagay. Magdala din pala ako ng Bluetooth speaker para kapag gusto kong makinig ng music, ayan, magpapamusic ako. Sa hospital is, ako lang yung nasa room and then yung husband ko. So, dalawa lang kami. So, dito ko na lang din ilagay sa bag ng baby ko, yung Bluetooth speaker. Ayan, naka-ready na po siya and anytime, hindi ko alam kung kailan, at least ready na po siya. Mabilis lang siyang kuhanin, pick up agad. Hindi na ako mahirapan na mag-impake pa kasi naka-ready na.